A day in my life as a second-year marketing student na gusto yumaman. Walang nagtanong pero share ko lang. Halika, samahan niyo ako ngayong araw. Linggo nga pala ngayong araw at maaga ako nagising dahil may tawag kami ng serbisyo. Wala nga palang training day dito sa PUPGL kaya naisipan ko na lang sumama sa coastal cleanup sa Mulanay. 4:30 AM nga pala ako nagising kaya medyo madilim pa. Mag-iinit sana ako ng tubig na pampaligo ko. Kaso nabasa ko sa GC, alas 5 daw pala ang alis namin. Nung mabasa ko yun ay hinayaan ko na lang yung tubig. Dali na nga rin pala ako naligo kasi medyo malamig rin talaga yung tubig ngayong maga. Pagkatapos ko maligo ay nagbihis agad ako. Diyan nga ay napatalon pa ako dahil sobrang lamig talaga. Medyo lumiliwanag na nga rin pala sa labas. Kaya dali-dali na rin ako nagsuot ng sapatos ko. At pagkatapos ko nga pala ay nagsuklay at inayos ko na ang buhok ko. Kaya kahit basa pa at natulo-tulo ang buhok ko ay pinuyod ko na. Ayoko naman kasing maiwanan ng sasakyan pag ako'y na-late. Nung nakapuyod na nga pala ako'y nagsuot na ako ng jacket. Paniguradong malamig rin yung pagbiyahe namin mamaya. Nung nagchat nga pala yung kabady ko na may dadaanan pa sila sa Makalelon ay nagtoothbrush muna ako. Tinignan ko pala muna yung laman ng bag ko. Baka may nakakalimutan pa akong dalhin. Nung ma-check ko na umalis na ako sa boarding house. At maglalakad na ako pa crossing. Doon nga pala ako maghihintay kila sir at kila buddy. Maya-maya pa ay nakarating na nga pala ako sa crossing. Maliwanag na nga rin pala kasi 5:30 AM na. Hindi ko nga lang pala na-realize na alas 5 ang call time para doon sa nasa Makalelon. Naalala ko nga palang nandito na ako sa Gin Luna. Nung nagchat na si Buddy Ash na papunta na sila dito sa GL, umupo muna ako para maghintay. Pag naghihintay, nagmumuni-muni muna ako at nag-iisa. Diba napapaisip kayo kung ano ang buhay after college? Si ako kapag nag-iisa at tahimik ang paligid, ayun ang pumapasok sa isipan ko. Coastal cleanup drive nga pala yung pupuntahan namin ngayon. Kailangan nga pala ng mga volunteer na sasama at isa na ako doon. Maya-maya pa ay nakita ko ng sasakyan ni sir. Kaya pagkahinto nila ay sumakay na ako. Bukod kila sir nga pala ay kasama ko rin si Buddy Ash ni Buddy John Rick. Kasakay ko nga pala ay tumuloy na kami sa pagbiyahe. Mga pala mamamalayo na kayo lalo na pag marami kayong baon na kwento. Kaya maya-maya pa ay narating na namin ang bayan ng Katanawan. Mga ilang minuto nga rin pala bago namin narating ang bayan ng Mulanay. Naisipan nga pala ni Mama Oso na magpababa muna para makapag-picture kami dun sa arko ng Mulanay. Mabilis naman kausap si sir kaya hininto niya muna yung sasakyan. Pagkatapos namin magpicture ay nagbiyahe na kami. Kaya maya-maya pa ay nakarating na kami. Kaibayo at Aroma Beach nga pala yung location ng Coastal Cleanup Drive. Marami nga pala kami kasama sa Coastal Cleanup Drive. Kasama na rito ang buong ROTC ng PUP Mulanay. Kasama na nga pala namin ng ibang reservists at ang mga men in uniform. Hindi ko na nga pala na-videohan yung pagpupulot namin ng basura. Nilagay ko na kasi muna sa bag yung cellphone para sulit na rin yung pagtulong namin dito sa paglinis ng dagat. Nang matapos na kami magpulot ng basura ay naghinaw muna kami ni Buddy John Rick dito sa dagat. Ganda nga pala ng mga pagantong activity. Kasi bukod sa nakakatulong ka na sa kalikasan, ay may ambag ka pa sa bayan. Marami nga rin pala nag-outing ngayon dito. Kaya pagkatapos namin maghinaw ay bumalik na kami kila sir. Lagi nga pala siyang nakaharang sa video. Dito nga pala ay nagtipon-tipon muna para sa mga announcement. Sabi ko nga pala kay Mama Oso ay say hi to my vlog. Tapos biglang may humarang na naman. Pagkatapos nga pala ay nagpaalam na kaming umalis. Bago nga pala kami umuwi, dumaan muna kami dito sa Katanawan para kumain. Pagpasok nga pala namin dito ay may nakita kaming malaking salamin. Ang ganda nga pala ng place na to. Very traditional yung design ng kainan nila. Saka marami rin kayong pagpipilian ng pagkain dito. Kaya habang naghihintay, nagpicture muna kami. Mga ilang minuto rin bago ma-serve yung pagkain. Libre nga pala ni sir ang pagkain namin. Lomi nga pala yung in-order ni ma'am. Kaya nga pala medyo matagal yung serving nila kasi lulutuin pa yung in-order mo. Kaya saktong-sakto, masarap kainin yung lomi kapag mainit pa. Meron naman silang ibang menu na luto na kagaya ng mga putahe. Hindi nga pala halatang gutom kami dyan at nasasarapan dun sa kinakain namin. Marami nga pala yung in-order nila sir, kaya paniguradong busog kapag katapos. Sulit na sulit nga pala yung pagkain dito. Nung matapos na kami, nagpahinga lang kami saglit. Maya-maya nga pala ay lumabas na kami para pumunta dun sa sasakyan. Habang papalabas nga pala ako ay may natanaw akong nakakaawang bata. Awa nga pala akong nakita ko siya namamalimos sa tapat ng kainan. Sa sobrang awa ko nga pala ay pinikit ko na lang ang mata ko para di ko siya makita. Tapos dumiretso na lang ako sa sasakyan. Bago nga pala kami umuwi, nagpadaan ulit si Buddy John Rick sa Jollibee. Dadalhan niya daw kasi ng pasalubong yung GF niya. Uy, sana all. Kaso di available yung bibilhin niya kasi walang kuryente dito sa Katanawan. Kaya nagpasama na lang ako sa kanila na pumunta sa Mr. DIY. Bibili kasi ako ng paper bag para sa lagayan ng panregalo kay mama. Sa 12 na kasi yung birthday niya. Ay,
nandito na rin naman, kaya dito na rin ako bumili. May binili na nga rin pala sila Buddy Ash. Nung nakabili na kami, bumalik na kami kila sir. Mga ilang minuto pa ay narating na namin ang crossing ng Gin Luna. Dito na nga rin pala ako magpapababa dahil sa boarding house pa rin naman ang balik ko. Nung pagkababa ko'y umalis na rin sila sir. Sa Makalilan pa kasi ang uwi nila sir, kasabay na rin sila Buddy Ash ni Buddy John Rick. Naglakad na lang pala ako papuntang boarding house, sayang pa kasi yung ipapamasahe ko sa tricycle. May kalayuan nga pala yung boarding house sa crossing pero kaya naman lakarin. Nang makarating na nga pala ako sa boarding house ay dumiretso na ako sa room namin. Nakalak pala yung pinto namin. Kalimutan ko nga palang sabihin yung kasama namin na wag ilak kapag aalis na siya. Hindi kasi ako nagdadala ng susi kapag alam kong babalik pa ako dito sa boarding house. Kaya umupo muna ako para magpahinga. Maya-maya pa ay naramdaman ko na ang antok. Kaya naisipan kong i-chat muna yung kaibigan namin si Joanna na makikitulog muna ako sa kanila. Kaya nung nag-reply siya at pumayag siya, hindi na ako nagdalawang isip na pumunta sa kanila. Yun lang, hanggang sa muli! Bago ka nga pala mag-scroll ay huwag kakalimutan mag-like, comment, share, follow sa ating Facebook account. Yun lang at maraming salamat!